Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa umagang ito ay nag-mix po tayo no, mga soil media para patubuan po ng ating mga butong ampalaya. So bago ko ibahagi sa inyo ang practice ko sa pag-mix ng kokopit at saka yung TS3 no? Kasi yun po ang ating ginagamit mga ka-farmers. Ito ang ating TS3 at ito yung kulay parang pula ay yung po ang ating coco peat. So unang-una mga ka-farmers, bago ko ibahagi sa inyo ang aking practice patungkol sa pag-mix sa mga social media para patubuan po ng ating mga punla, ay mega love shout out po sa ating mga audience na mga YouTuber din na marami na ding mga subscriber. Okay, so mega love shout out po at saka sa ating mga new subscriber, mga OFW nating mga subscriber, mega love shout out po. Okay, so sa mga farmers nating mga subscriber, mega love shout out po din sa inyo. Tsaka sa mga viewers natin, mega love shout out din. At saka sa ating kaibigang farmers no, na si Elias ng Santa Cruz Zambales, mega love shout out din sa inyo ka-farmers. So yun po mga ka-farmers no, ang ating pag-usapan ngayon yung paghalo po ng ating soil media para gagamitin nating patubuan po ng ating mga butong ampalaya. So ulitin ko, from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa inyong lahat, welcome back sa ating munting YouTube channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. Okay. So unang-unang mga kaka-farmers, yung ating kokopit, ito po no. I-explain ko lang po sa inyo. Pag sariwa mga ka-farmers, kailangan natin to ibaon no sa tubig. So kung meron kang drum na 200 liters of water, maglagay ka siguro mga 2 sako mga ka-farmers no. Tapos sa loob po ng mga 10 araw pwede na siyang magamit. Pero habang binabaon mo siya sa tubig mga ka-farmers, ang gagawin mo, share ko lang po sa inyo, mga 4 na araw papalitan mo ng tubig. Okay, then pagka 8 days ganun din, then hanggang pang 10 araw pwede na nimo siyang gamitin. Okay, so patuyuin siya mga ka-farmers, mga 1 araw lang, hindi masyadong matuyo no, katamtaman lang, dahil yun iayag para ang kalabasan nit ay ganito, sobrang pino katulad ng TS3. Yan ang ating TS3 mga ka-farmers no. Napakapino po ang ating TS3 yan. So ihalo natin to sila mga ka-farmers. Halimbawa ito, isang sakong kokopit, dagdagan pa ng isa para 2, tulad to isa pangalawa at isang TH3. So parang nasa mga siguro mga ka-farmers no, ang TH3 ay nasa mga 40%, 60% ang kokopit. So yun po ang ating ilalahok. Okay, kung sa talong naman mga ka-farmers ang ating ipupunla, share ko lang po sa inyo, ang ating gagamitin seedling tray 128 holes or kamatis or sili. Pero sa ampalaya kasi malaki ang buto, yung 104 holes lang. So yun ang ating gagamitin no sa ating ampalaya. So pag once na ma-mix natin to sila ng maayos mga ka-farmers no, tapos ma-pulverize natin ng pino, pantay-pantay na pino, pwede na natin ilagay sa seedling tray. Katamtaman lang po ang ang tigas sa paglagay, hindi masyadong parang napipihit ng sobra, tamtaman lang. Tapos ang basa po ng ating soil media na ating ginagamit, TS3 at saka kokopit, katamtaman lang din. Tapos ang mga buto ng ampalaya mo pwede mo basahin sa tubig, ihumol mo, butasan mo lang ang lata, tapos papapasukan ng tubig sa loob ng mga 4 na oras, pwede idiretso. So yun po mga ka-farmers ang practice ko, may idiretso ay may binabasa, depende na sa inyo mga ka-farmers no. Kasi yung mga buto po ng ampalaya ay napaka bilis lang po silang sisibol pag meron kang seed treatment na ginagamit. So ang ginagamit natin seed treatment rin mga ka-farmers, pagkatapos natin mailagay ang mga buto ng ampalaya sa mga seedling tray nating may nakalagay ng mga soil media nating ginagamit, mag-spray po tayo no ng Nutriplant SL.
para matulungan po ang ating mga butong ampalaya na mabilis lang sumibol kasi may hormones po siya. Tapos sabay silang sumibol mga ka-farmers. So yun, napakalusog na pag sila na ang sumibol. So sa loob ng 4 na adlaw magkaka-sprout na. Then ulitin natin ang pag-spray, no, mga 4 na araw. So dalawang beses lang natin gagamitan ng Nutriplant SL kung wala Nutriplant SD. So marami namang mga seed treatment na pwede natin gamitin, pwede nating applyan ang ating mga punlang papatubuin. So ang isang Naplug sprayer mga ka-farmers, Nutriplant SL pwede sa 20 ml, 15 to 20 ml ang ating ilagay. Then i-spray sa ating seedling tray na may nakabaong mga buto ng ampalaya. Then tapos ilagay sa sifting lugar ang mga buto na hindi mapapasukan ng mga hayop, baka may manok. So din takpad ang mga dahon ng saging tulad ng nakikita natin para magpawis, kasi ang pawis ng dahon ng saging ay makakatulong din sa kanila, no, na sumibol. So yan lang mga ka-farmers. So ulitin ko, ito ang ating ginagamit, TS3, okay, at saka kukupit. Tapos ang gamit nating seedling tray 104 holes kasi ampalaya ang ating ipupunla na mga buto. Then tapos mga ka-farmers, i-mix natin sila ng maayos. Ang TS3 ay isang bag, 2 sakong kukupit. So nasa mga 60-40 mga ka-farmers, no. Ang 60 ang kukupit, ang 40 ang TS3. So mabibili natin to sila sa mga agri supply store, yung mga TS3 mga ka-farmers, para sa ating mga punla. So yun po sila. Napakaganda po. Then tapos ang ating kukupit iayag, parang yung mga ugat-ugat mga ka-farmers maalis. Parang maganda mga ka-farmers ang pagtubo, no, ng ating mga punla na mga ampalaya. Okay, kung talong naman 128, ang ampalaya 104, pag kamatis 128, pag sili o yung mga maliliit na buto pwede sila sa 128 holes, o yung sa madaling salita mga sonalicious na mga buto. Pero pag halimbawa ay ampalaya malaki, kalabasa malaki, o opo, kung ipupunla mo sila 104 lang mga ka-farmers, pwede na. Okay, so yun na po siguro, no, ang mai-share ko po sa inyo sa umagang ito, yung pag-mix ko, kasi yun ang practice ko. So yun po ang mai-share at may bahagi ko sa inyo, lalo na sa mga baguhan at wala pang alam nito. Sana po ay nakakatulong po sa inyo yung video na ito. Okay, kung isa kang mahilig sa ganitong usapin about farming, paki-share na lang po mga ka-farmers, no, mga ka-viewers ng ating video. Paki-share na lang po para maraming makapanood at makakitang mga baguhan na balak magpa-farming, kung anong gagamitin nilang mga soil media para patubuan po ng mga punla nila. So yun lang po. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Happy watching. God bless us all at mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa susunod mga ka-farmers, mga ka-viewers, abangan nyo lang ang mga ina-upload nating mga video tutorial para may makakuha o matutunan kayong mga idea na ibinahagi ko sa inyo palagi. So yun lang po. Bye-bye na po and God bless po. Salamat.